ay Pangga Energy FM. Pangga! We are number 1, 6.7 Energy FM. Huwag sabihing radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo energy. Dito ka, huwito ka sa mic mo. Sorry, may sarili pala akong mic. Hindi ko alam eh. Mas malaki kasi yung mic mo dyan. Totoo naman oh. Sukatin mo pa oh. Ayoko yung sa akin wala pang isang dangkal to eh. Sa akin Brad. Yung sa'yo may isang dangkal naman. Adjustable to. Oo no. Pero yung akin mas mataba yung uluhan. Hindi, yung sa mic. Buyang kailan ka? Yung sa mic nga eh. Grabe, umaga na, buhay pa rin itong mga tao na to, buhay pa rin ako. Salamat po sa mga sa mga dumalaw po sa booth. Maligayang pakikinig po, ayan. Lahat nga ba ay maligaya? Lahat ba maligaya? Oo, dapat. Walang may sakit sa, walang may dinaramdam, ganyan. Ako, may dinaramdam. Ayan, kayo sa labas walang dinaramdam? Walang kahit na konting kirot, ganyan, walang mga hadhad, ganyan, wala. Bakit napunta sa hadhad? Hindi ko alam. Kumakatawa naman itong mga to dito. Parang nagkaroon sila. Oo, tama to, no? Ay, nako. Ang dami-dami pa rin tao dito. Basta ha. At tama, no? Sabi ni Papa Jackson, parang ang bilis, no? Oo nga, ang bilis naman talaga. Ang hirap ng habulin. We're just about to go home, Brad. Sobrang, ang hirap ng habulin, no? Ang hirap na kasi parang ang layo na nung oras, no? Parang yung pagmamahal niya sa'yo, ang layo na din. Ang bilis na wala, parang pagmamahal niya sa'yo. Bakit ba tayo ang hilig-hilig natin sa mga ganyan-ganyan? Diba? Bakit? Sino pa si Muno? Si Sheena. Si Sheena. Nanahimik yung tao eh. May sakit yung tao na nanay. Si Lindsay. Hello po sa mga dumalaw ngayon dito sa booth. Oo nga. Bigyan natin sa inyo. Salamat sa pagpunta. At yung mga taga-beta. At yung mag-isa galing Malolos, Bulacan kay Chico. Ito. Oo nga, si ate, grabe, no? Kanina, no? Pagdating, wala siya kasama, siya lang. Tapos parang nagtataka pa siya na kung dito po, parang ganon, no? Dalawang, one of two things lang yun, bakit siya mag-isa. Bakit? Una, masama ugali niya. Or talagang gusto niya makarating ng Friday rito. Oo, no? Tapos si Agis ko, ang puti ni ate, isang step na lang transparent na siya. Actually, isang layer na lang. Oo, no? Mga kaputi. Alam mo sa mga mabubuti. Ay nako, maraming mga kadalagahan ang gusto ang pumuti. Diba? Pero sana, winish nyo na rin na pumuti at kuminis. Diba? Kasi magkaibang maputi at sa makinis. Uy, marami akong kilalang morena. May kaitiman pero makinis ang balat. Morena, diba? Pero yung makinis. Oo nga, makintab, ganyan. Mulata, ang dating mulata. Uy, pwede mag-invite lang ako. Kay Chico nasa ako, mamayang gabi kasi Sabado ng gabi nasa Paddy's Point, po ako. Bacoor, Cavite, sa Linggo, Paddy's Point, Philcoa. Sabado, Paddy's Point, Bacoor, Cavite, Linggo, Paddy's Point, Philcoa. Sa Lunes, nasa Megamall ako. Lunes bakit? Walang medyas. Pumunta ako kinay. Uy, alam mo, speaking of medyas, kawawa po ako. Bakit? Hindi ko alam. Ililibre kita. Ng medyas? Sige. Hindi, alam mo kung bakit? Bakit? Tayong mga lalaki, tamad tayo pumunta ng mall para bumili medyas. Yung medyas ko, pinagtsatsagaan ko na lang. Yung wala ng kasi ang sorry na, hindi kasi, bakit ba? Kanina kasi naglalakad ako, na-realize ko na kaawa-awang DJ naman ako. Ako yung DJ na walang pambiling medyas. Kasi, may pambili ka. Hindi lang ako bumibili. Yan hindi yun. Kasi, ewan ko, baka may sentimental value. Ayok, brad. Ilang bahana yung nalusong nito parang ganon. Hindi ko alam kasi. Ako medyas. Kanina, sa Monday. Ang medyas ko, foot sack, yung hindi nakikita. Yung kikitain ko sa Paddy's Point. Ano? Bibili ko medyas, sige. So, ayun na nga. So, nilalakad ako, tapos nahuhulog, yung nawawala na siya, yung naglalakad ako. Nasa dulungan siya ng talampakan. Oo, natatapakan ko na lang siya, yung nabibwisit na akong mayat-maya ako ayos ng ayos, para na akong tanga sa daanan. So, hayaan ko na lang, tapakan ko na lang. Kawawa naman ako pabili. Maligayang makikinig po sa Hyundai Eon Club. Uy. Sabi ni John Alain. Present to John, Mike, and Jeff of Dictaphil. Happy birthday, Macho Mama. Maligayang karawan sa iyo. Yun talaga yung code name. Hindi, tinawag siyang Macho Mama ng mga Team Eyebags. Yung tsura kasi niya, mga mananapak lagi. Grabe naman, napaka-judger.
Oo, para kanyang sasapakin sa halik. Ganyan. Yahoo! Kasi birthday naman hayaan na natin. Pagtitripan pag birthday. Happy birthday Nanay Chayong, di ba, na mother-in-law ni Neneth Orsino ng Los Angeles, California. Happy birthday. Sa mga mabati po dito na hindi ko mabati, huwag na magalit sa akin. Si Jerson Asuque, Nes Santiago, Curtis Ibedo, Lita Tugbo, Melanie Otero. Maligayang pagbati po. Sa lahat na nandito sa booth ngayon, salamat sa pagdalaw. Taga saan kayo, sir? Kayo po. Pulis po kayo. Saan? Baka may dalang patotohangin tayo ni sir eh. Africa, ano po? Hindi, binabasa ko na yung... Turkmenistan, brad. Saan pong stan? Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan. Ang dami naman, 7 yung stan na yon. Uy, may caller. Ha? Oo. Talaga ba? Si Maricel, hello? Hey. Ay? Hey? Hello? Hello, Kuya Chico, Papa Jackson. Hi, Maricel. Good morning. It's Maricela. Marcella. Maricela. I'm sorry. I don't know. It's Marcella. Yes. My bad. It's okay. Oh, Marcella. Yeah. Is this your first time to call the show? Yes. All right. Thank you for calling. Hindi ka na nag-hemorrhage. Marcella, you're calling us from where, Marcella? Quezon City. No, it's not Marcela, it's Maricela. 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 Oh, sorry. Di ba? I can't get You it have right. to pronounce all the syllables. If I not, you will can't. be condemned. Oh my God. Maricela. Yes. What a beautiful name you have, Maricela. Thank you. Yeah. Why is that? Kasi tanong. Hindi ko minum ng kape. Ayok ka. Hindi ko na nga alam ko rin. Huwag ka basta magmumukha. Alam naman, itanong ko, you have a very beautiful name, aren't they? Alam naman magagaganon ako. What do you can? Diba? Maricela. Teka nga muna, Maricela. Maricela, 25 from Quezon City, right? Yes. Saan ka sa QC? Teachers, please. Ha? Teachers, please. Teachers. Teachers, please. Yes. Oh, malapit sa UP. Teacher's brief? Saan po? Hindi brief. Ano ba? Bliss. Please. Oh. Okay. Malapit sa UP yan, di ba? No, it's Teachers Village. Oh, village. Teachers, please. Yeah. Saan yung teachers, please? What? Teacher's village. Bliss. Tignan mo ka, nagkukuray ka, mali ka naman Hindi, po. iba yung village sa Bliss. Ano ba? Saan ba? Sa Bliss siya, sa Bliss. Bliss. Saan yung Bliss, Yung ate? village kasi dyan sa may... May UP. Malapit, oh. Saan yung teachers, Bliss, ate? Malapit po sa Kamachila sa may iglesia. Ay, alam ko na. Yes. Malapit sa NLEX. Yes. Malapit sa Honda. Tawid nun. Yes. Di ba? Yung konting abante mo pa, nandun yung tapakin sa may gasolinahan. Pero bago tapakin, nandun yung SSS. Yes po. Tama? Wala, di ko alam yan. Oo, alam mo naman tayo gala. Konting abante pa, nandyan yung mga motel. Yes. Ay, hindi. Alam ko yan. Sa gilid niya may sidewalk. Di ba? Alam ko eh. Kala mo ikaw lang. Doon kay Chico? Oo, madalas ako doon Madalas na. ka doon? Yes, oo. Di ba? Tapos pag manak-anak ka, may humps. What do you do? I'm fine, thank you. I'm a matchmaker. Matchmaker. Oh, all right. Relationship headhunter. Okay. So you've got clients, right? Yes, we have actually yung Minimatch yung So you have an online like thingy, right? I'm just an employee of that website. So we cater gay people to have a relationship. But it's a paid online site. Yes. So basically what we do is that we interview gays and we Okay, find them. can we try to play a game right now? Okay. Okay, I'm looking for a match for Me. Kuya Chico.
Okay. All right. Let's just see what kind of recommendation you'll come up with for Kuya Chico. Okay. What do you need to know about him, right? Okay. Kuya Chico. What? How young are you? Ano tayo mo, wet? Or what? I said what? Yes. How You, young Papa are you? Jackson, you listen very carefully because my tongue is, I'm not used to speaking in Tagalog, and talking to Panga right here. There are so many Panga here. Hi, Panga. Good morning. Hey, Panga, don't say energy. Don't say Radio. don't say radio because you're gonna get hurt. Say energy. Uy, ito na. All right. Okay. What do you need to know about Kuya Chico? How young is me? Yes. Army. My family. My friend. There was the most I am 29 years old. Okay. 29. And are you gay, bisexual? I mean, What? What do you think? It's I up don't to know. you. You tell me. It's up to you. You pick one and then you match. No, because you're a matchmaker, you should be good at this. You pick one. I think you're. You pick one, whichever you think is the correct answer. He's a buffet. But anyways, Maricela, Yeah. what did you take up in college? Sorry. What course did you take up in college? Human resource. HR. All right. And to your estimate, how many couples you've successfully matched already? All over the world, 30. 30. And they're happily together? Ooh, there's so many. 30. Yes, I also help my gay friends to find True love. a relationship abroad or here in the Philippines. Yes. All right. Okay. And it's just very ironic that you're calling the show. I can barely hear you. What's that again? Sorry. Oh, I said it's just kind of ironic you're calling the show. Yes. Yeah. That's right. Because if you can matchmake people, then Yes. okay. Kailangan ko ng paliwanag. Have you tried finding a match for yourself? Yeah. Okay, by the way, what's the purpose of you calling the show? I just have two problems with my boyfriend. Actually, I asked my friends about this, but I just want an honest opinion from two people na hindi ako kilala. So, ayun po. Actually, kilala ka namin. Kilala ko pamilya mo eh. Alam ko yung gate number, lock number, tsaka block number nyo. SSS ang tatay mo, alam ko yung process nun eh. Ako kayo. Sige. Alright, go ahead. So basically, I have a boyfriend po, and we've been together for like 2 years. And actually, he's not Filipino, he's Portuguese. But he's here in the Philippines. We met in a volunteering event. So You volunteered for what? So we met. What did you volunteer for? So When you volunteered? So ang hirap kung pwede sabihin, but pumunta kami sa isang specific na province, and then we help the farmers sa of course sa farming. We plant trees, and then we also we also do feeding program for the kids of the farmers. So that's what we do. Community service.
Yeah, you can Yeah, say that. for the rural poor, right? Yes. Right. So you were the one who fed me. Thank you. Wala lang, gusto ko lang. Okay, thanks, bye. Ayun. Gusto ko lang makatulong. Ayun nyo ba? So, ayun po. We met last year. I mean, 2015. And so far, so good. Aside from volunteering kasi, he's a psychotherapist sa isang NGO here in Manila. So, what he do is that pupunta siya sa mga remote areas or different places here sa metro, and then he helps them. For example, may mga mental issues, most of the time mga kids. No. What we would like to know is what is the problem that you have right now, two of you. We don't need to know about his background. We can ask if it matters. So, just a little background kasi connected siya dun sa problem. Kasi, kasi yung boyfriend ko is that super, ang tawag dito, he acts like a local. So, most of the time, nag-jeep siya, nag-tricycle. And then, one time, pumunta siya sa isang remote area. And then... Okay, where? What area? It's in Tondo. Tondo. Ayun po. My eyes rolled. Like there's no tomorrow. It rolled on the floor. Ayun po. Pumunta siya ng Tondo, and then meron na siyang tawag dito, meron na siyang bibisadahin na kid. It's just that since maliit nga lang po yung sweldo ng isang NGO employee, so parang nagtatanong siya, and then may nakilala siyang girl sa jeep. Ang tawag dito, and then yung girl na yun, so parang talagang sinamahan siya all day hanggang sa matapos siya dun sa session niya dun sa kid. And then and then kinuha yung number ng boyfriend ko. So, and that happened like May of this year po. And then kinakabahan ko. Paano ba? And then right now po, ang hirap. Go Maricel! Go Maricel! Go Maricel! You can do it! Give me an M! Give me an A! Kaya mo yan! Go! Ano po? So basically, the first time na tinext niya yung boyfriend ko, parang pinakita naman sa akin ni Boyfie, and then sabi, kasi ina-ask siya to hang out. And then kasi marami kasing instances na ganun. So parang what I do is that I just text them using my number, and sinasabi ko na in a nice way naman na he's in a relationship and I'm not comfortable na nag-text sila doon sa boyfriend ko. Tapos, and then this girl nagsumbong. So parang sabi niya na ang sama daw ugali ko, kasi parang alam niya yung background ng boyfriend ko, and then parang tinatanong niya yung office, and then kung pwede mag-volunteer, mag-donate, and stuff like that. So parang, to cut the story short, parang sobrang active na ng girl dun sa organization. And then there, parang at least twice a week pumupunta siya sa office, parang may pakain siya, ganun. Basta parang
Go, Marcella. Go, Marcella. Go. Ba? Sa akin yun line. Ano po? You know, I said, Go ahead. No. I didn't. No. Ayun po, parang, and then, parang, kasi po yung boyfriend ko is nasa Makati. So parang, and the girl is also in Makati. So parang there is one time na kasi po parang ngayon ang dami ko kasing meron po kasi akong I have 3 jobs. Jobs, alright. Right now. So parang minsan hindi na rin ako nakapag-hangout sa boyfriend ko, and then parang hindi ko na rin siya nasasamahan sa mga volunteering or sa mga session niya. So, and ayun nga, parang that girl na tinutukoy ko is parang ano tawag dito? Sumama siya sa doon nga sa isang province with my boyfriend. And then... Ano, silang dalawa lang o marami? Ano tawag dito? I don't know what tawag dito. Ano po? What? Ano naman po sila? They're a group naman. And then... So parang sobrang naging close sila doon. And then, hanggang sa Manila, pumupunta yung girl dun sa apartment ni Boyfie. And then, one time, nasa apartment ako ng ni Boyfie. And then, kasi yung Viber niya is naka-installed sa laptop. So parang, and he's doing something. And then nakita ko yung conversation nila. And then sabi ng girl, he's starting to fall in love with my boyfriend. Oh my God! And the winner. Ayun. And then, and sabi ng girl, alam niya naman na he's in a relationship. Okay, stop. Apo. It's just so painful to hear your story. Yes. The way you tell your story. Yes. Alright, ganito na, Maricela. Gaano katagal sila magkakilala ng jowa mo? Since May, bali 3 months. 3 months, alright. So, to sum it up, nakasakay ng jowa mo ito, nagpunta yung jowa mo, well, by the way, there's no remote place in Tondo, ha? Okay. Oo. Hindi remote ang Tondo, Maynila na yan, te. Anyways, nakasakay ng jowa mo itong lalaking ito na nagpunta yung jowa mo sa Tondo. Yeah. And you believe that the girl just asked out of the blue for your boyfriend's number, or your boyfriend, di ba, flirted with this girl? Kasi ang nakikita ko, Marina, sa kwento nito, Kuya Chico, is that you are telling us and you're making yourself believe na it is all the girl doing or making some efforts towards your boyfriend, and your boyfriend is not giving mixed signals if there's any. Yes po. Do you believe that? Do you believe your boyfriend's story? Kasi ganito niya, alam ng jowa mo na irritable sa babae niyan. Tama? Yes. Tama? Yes po. Kasi kung may delikadesa yung jowa mo, hindi niya papasok yan sa pag-volunteer na mga kasama niya. Alam niyang may issue ka. Alam niya may issue ka. Diba? Kasi po parang mayroon na instances before na nag-ask ng parang he's afraid to say no kasi he's a foreigner nga. Parang tigilan mo nga ako sa mga taka ka ba? He's afraid to say no? He's afraid to say no? Like to refuse to turn down someone who's asking for his number? He's refused to do that? That is the first thing you do when you're afraid. Don't give your number out. Yeah. Ano kaya mong katangahan tayo? Ha? Naniniwala ka dyan? Ha?
Ikaw, nuknukan ka ng arte, hindi ka marunong mag-isip? Pura ka ng arte? But the problem with you, ate, is that, sorry ha, you trivialize everything. You know, yun na lang ha, hindi kita iniinsulto, Maricela, para mainsulto ka lang ha. I'm trying to wake you up. Just the fact alone na yung babaeng ito nagpupunta sa apartment ng jowa mo, from a simple meeting ate sa jeep, naniniwala ka ba that the girl out of thin air would have the intention to ask for your boyfriend's number at samahan siya maghapon? Naniniwala ka sa kwentong yon? Or your boyfriend asked this girl na samahan siya maghapon? I don't know. Imposible. Unless di ka marunong magtanong sa jowa mo. Or nag-invento ka ng kwento, pili tayo sa dalawa. Parang, yun yung sinabi niya sa akin. So, I believe it. Anong part doon ka panipaniwala? Alam ba, this is regardless of his nationality, alright? Okay. Ang bawa, ako yung lalaki. Ay, may nag-text sa akin. Ay, kasi nakasakay ko sa jeep yan eh. Kinuha niya yung number ko, tapos maghapon ako sinamahan. Totoo yan? Naniniwala ka dyan? Yeah. Di ba? Naniniwala ka. Sumakay sa jeep yung jowa mo, may kumuha na number niya, turned out, the entire day magkasama sila. And that's the beginning of everything. Real talk lang. It does not happen in real life. Na-meet mo na yung girl? Yes po. Ano, mas maganda, ikaw o siya? Bakit? Hindi, wala lang, baka umamin lang, no? Oo nga, sino nga? Mas maganda, sino? Sakto lang siya. Ibig sabihin, ang sagot ay siya. Ang sagot ito. Were you able to confirm to your, di ba sa babaeng ito, yung kwento ng jowa mo? Kasi kung ako ikaw ate nagkanamit ko na yung girl, tatanungin yung girl, totoo ba na nakasakay mo sa jeep ng jowa ko at kinuha mo number maghapon mong sinamahan? Hindi ganun yung tanong. Totoo ba na nakasakay mo sa jeep yung jowa ko tapos ang kati-kati mo sinamahan mo sa buong araw? Di ba just to confirm yung kwento, di ba? Did you do that? No. Why didn't you? Cause parang Cause what? Okay na sa akin yung explanation ng boyfriend ko. Parang I don't need any confirmation. Ganun. Totoo? Ain't that ironic, ate? Ang bilis mo naman kausap. Yes. But it's very ironic. Gano'n ka katagal naligawan ng jowa mo? Real talk tayo. Huwag tayong plastikan. Kung niligawan ka man. We dated for 2 months. Niligawan? Not really ligaw. Okay. Kumbaga may mali siya na kayo. But 2 months later, tsaka lang kayo nagkaroon ng commitment officially. Yes. Okay. Anong probinsya pinuntahan nyo nun? Bulacan. Why did you volunteer for that, for that out of town trip? Dati na ako nag-volunteer doon since college. And that was the first time that you met your boyfriend? Yes. Okay. How long have you been dating together now? 2 years. 2 years na? Yes. Okay. Hindi pa pamilya ng kwento sa'yo? Kasi yung kwento nila ngayon ng babaeng yan ay parang kwento niyo kung paano kayo umpisa. Ba't nga ba nagpupunta yung babae dun sa bahay ng jowa mo? Dinadalan siya ng food. Yung boyfriend mo ate ay mag-isa lang sa apartment? Yes po. The biggest question is, bakit nalaman ng babae yung address ng jowa mo? She asked for the address. Really? And your boyfriend just gave it out? Yes. So, sino tanga dito? Ikaw o yung boyfriend mo? You told us kanina na yung boyfriend mo natakot siya binigay na number niya. So, natakot siya binigay niya address niya. Kasi tanga siya pag ginawa niya yun. Or tanga ka kasi naniwala ka sa kanya. You think that's okay? To just give your number out? Sa babae na alam mong issue ng jowa mo?
Look, it doesn't matter kung anong kultura ng lalaki yan. It does not change the rule. Kahit na Portuguese pa yan o Pinoy yan. It does not change the rule. It is the rule. You do not make your partner uncomfortable because of another party. And he's doing that. Okay. Wala na, nasabi ko lang naman. Yun lang ang sagot mo, ate, okay lang? Madali yan kasi kausap. Grosso, yun lang yung concern ko dito. I don't believe na ganyan kakadali kausap. Na kung anong pinaliwanag, kung sinabi yung boyfriend, yun lang? Talaga? Ilan taon na jowa mo? Same age, 25. 25. Pogi? Yes. Okay. Oo, kasi Portuguese. Oo, di ba? Portugal. Di ba dyan dapat pupunta si Magellan na napadpad sa Pilipinas? Portugal. Yan yung hinahanap niya. Hinahanap niya, di ba? Yung Moluccas? Island. O, island sa Portugal, di ba? Hindi nyo alam niya, nag-review, no? Absent ata ako. Di ba? Gamit nila ang galyon na pangalang Victoria. And they went back to Spain. There were only 9 of them. Diba kasi pinatay ni Lapu-Lapu. Tsaka ng kawal niya. What is the problem, Maricel? Parang ngayon kasi parang nagiging sobrang issue na yung girl. Actually, umpisa pa lang eh. Yun na lang ate. Yun na lang yung jeep na lang eh. Yung jeep na lang ate. Yung nakasakay ng jowa mo sa jeep, hiningi number, binigay ng jowa mo, maghapon sila magkasama. Up to the point, pinasok niya sa pagbo-volunteer, pinupunta siya sa apartment, they go out of town, kahit mo nag-group sila, di ba? But, nag-umpisa, I'm not saying mga pangga, di ba, you cannot be nice to people you meet randomly. Of course you can be. Pero iba kasing usapan, the rule changes pag may jowa ka. Di ba? Even the word nice, di ba, has a different meaning when you have boyfriend or girlfriend. Even being nice and being gentleman, mga pangga, ay nag-iiba pag may jowa ka. Pag may jowa ka, you cannot be gentleman to every girl kasi magkakalit jowa mo. Period. Tama, mali. Mag-aaway ka ng jowa mo, hindi ka pwedeng gentleman sa lahat. Even the word nice. You cannot be nice to all girls pag may jowa ka na, especially kung may tsura yung babae. Dahil ang babae, may issue sa babaeng may tsura. May issue yung mga yan. Tama, mali. Yung mga kaibigan ng jowa mo sa Facebook na walang gano'ng tsura, hindi mo pinag-iselosan, pero pag nag-like yung jowa mo ng picture na maganda, Ba't mo nilike? Umpisa pa lang may issue na eh. At saka umpisa pa lang, ang lakas makatanga lang nung sa jeep. Sabihin natin hindi ka girlfriend ng jowa mo, hindi mo kilala, o kahit sino to ha, ikaw nakasakay mo sa jeep, kahit sabihin mo maganda yung nakasakay mo sa jeep, nagkahingian lang kayo ng number, magkasama na kayo buong araw? Pwede naman siguro nagkahingian ng number, di ba? Nag-part ways kayo, nagte-text kayo, magkasama agad kayo buong araw? Ano? Dalawang makating tao nagkita, ganyan. Serendipity, Brad. Tapos nagsama buong araw. Bakit ka sumakay ng jeep? Siguro may pupuntahan ka. So ibig sabihin, sa sobrang kati mo, hindi mo na ginawa yung kung ano mo pupuntahan mo, di ba, kung ano man yan. Dahil ang kati-kati mo, di ba, mas makati ka pa sa kinamot na hadadas nagtubig. Ay, bigla ko nakati. Di ba, mas makati ka pa sa dahon ng gabi, ganyan. Maricel, taga saan yung babae? Taga Makati po. Ang kati nga. Ako Ay, hindi. Ano sabi? Naniniwala ako na they just di ba nung gano'n lang sa jeep? Meet up sa jeep. Tapos buong araw kayo magkasama. Nag-usap sila na magkikita ng araw na yun. Just to happen na nahuli mo yung text at pinangatawanan nila yung kwento. That's what I believe. Grabe naman ang bait mo naman masyado. Uy, magkaiba mabait sa tanga ha. Ako, mas gusto ko na sabihin yung tanga na mabait. Magkaiba yan. Talaga. Ang bait mo naman masyado. Ate, tignan mo na lang. Tignan mo na lang ate, yung pupuntahan sa apartment para dala ng pagkain. I mean, okay lang yan eh. Actually, tanggalin mo si Maricel sa kwento.
may isang Portuguese sa Pilipinas, pinupuntahan ng isang chicks para dalahan ng nilutong pagkain. Sweet yung kwento eh. Di ba? Magandang plot ng kwento, di ba? Pero ilagay mo si Maricela, may jowa yung Portuguese. Bad trip tuloy. Tapos sabihin mo sa amin, ngayon lang nagkakaroon ng issue. Ngayon lang nagiging issue si ate girl. Grabe ka. What You should are I so... do? Ha? What should I do? Magpaghiwalay. Kasi sorry feeling ko may something sa dalawa eh. Anong something sa dalawa? Yung Portuguese sa akin babae. Sa kanata, ng kwento ni ate. Meron na yan. Hindi mo na. Maniniwala ba tayong wala? Kasi pinupunta para dala ng ganito let's try to picture out yung araw na pumunta si girl sa bahay ni lalaki para magdala ng pagkain. Inabot sa pinto, umuwi si ate. Siyempre, hindi pumasok yung dalawa lang sila doon. Tama? Courtesy yun eh. You invite the girl in. So what they do? Ang ginawa nila, kumain lang? Oh, Jackstone. Pwede. Pick up sticks. Diba? Matay-matay at ihaya, ganun. Mabulang gahasa. Pick up sticks. Uy. Kuha naman na yan, tay. Mawa ka dyan. Talaga. Ay! Talaga yan yung tanong mo, talaga. Hindi, parang nasanay lang ako sa kanya na Di he's always sige. trying to please people. Siguro. What? People pleaser, iba kasi yun eh. Meron talagang taong people pleaser eh. Di ba? Mga politiko. Magkaiba naman yung people pleaser sa Malandi. Tama, di ba? Iba yung Sa people Makati. pleaser ate. If your Mas boyfriend's malala pa sa people Galis pleaser Aso. ate, it shouldn't have extended dun sa point na kailangan niyang magpapunta ng ibang babae sa apartment niya. That's not part of people pleasing. Ano ka ba? That's part of flirting. Bungol. Should I talk to him first? Sino? Herm? Ano her? Him. Sino? Yung boyfriend ko po. Of course, makikipag-iwalay ka na mapag-usap sa amin. Siyempre sa kanya, makikipag-iwalay ka eh. Lakasan mo nga, ate. Hindi, parang Lakasan mo. parang he's open naman ng mga nangyayari sa kanila. So parang, Ano nangyayari? I mean, kung anong ginagawa, kung Ganyan na You caught a message coming from the girl that she's starting to fall in love with your guy. yes. That did not happen overnight. Ano ka ba? Hindi yan nangyari sa bagsakan. Mga bayan. And it's all been happening under your watch. Kano katagal sila magkakilala? 3 months. 3 months. Anong work ni ate? Ano ba siya? Nasa office lang din po. Sa Makati. What's your question to us? Ayun nga po, parang what is the next step na kailangan kong gawin? Or should I say, how should I talk to my boyfriend about that? Kasi parang napag-usapan namin siya before, pero very light lang na parang nag-joke lang ako na sobrang mas close pa sila kaysa sa amin. Yung mga ganun. And then sabi niya, there's nothing to worry about. So parang they're just, the girl is just nice to him. And then yung nabasa ko nga yung conversation, yung Viber conversation nila, sabi niya, ano tawag dito, parang
Na, tawag dito, kakausapin niya daw yung girl. Ayun nga, pero kinausap na nga niya na he has a girlfriend and then... Talaga ba? Gagawin niya ang boyfriend mo, alam mo bakit? After all, nadinalan siya ng pagkain, pinunta-puntahan, sinamahan maghapon, and then now you have the guts to tell the girl na, oh, may girlfriend pala ako, I just remembered, ganon? You know, this girl, your boyfriend took this girl for a ride. The girl, kawawa rin yung girl, the girl, di ba, got led on by your boyfriend. Anong Ang hirap kasi... Ate, may tanong ako sa'yo. Yes. Ang hirap, Bobo ka ba? Pakisagot, bobo ka ba? Sagot agad, bobo ka ba? I think... Bobo ka ba? Oo, hindi. Bobo ka ba? Bobo ka ba? Oo, hindi. Bobo ka ba? Sagot. Uy, lamesa bagong gawa. Ay, sorry. Oo. Okay, sige. Survey lang. Yun lang, okay. Thank you po. Hindi kasi diba, the reason why I'm asking, kung bobo ka, ipagpatuloy mo yan. Kasi ano bang problema mo? Diba? Anong problema mo, ate? Kung bobo, kaya ko tinatanong, kasi kino-confirm mo, di-confirm mo, oo. This is the reason why ginagawa mo to, diba? Ito pala yung rason kung bakit ginagago ka ng boyfriend mo, no? Okay lang sa'yo. Kasi he's just being nice and all and... At wala pong isa sa kanya. Bobo ka eh. Diba? Ngayon, kung hindi ka bobo, Hindi mo what should you do? Alam mo, may exemption niya kay Chico. Alam mo kung bakit? Foreigner kasi. Pinoy yan, wala na yan. Iniwan na yan. Diba? Foreigner kasi. Totoo nga ito. Pag Pinoy, Pag Pinoy yan lalaki yan. Pag Pinoy, hihiwalay mo. And then, dahil Portuguese, handa ka magpakabobo? Talaga? Dahil Portuguese, anong meron? May nag-PM. What is the difference between Portuguese and Filipino? The spices. Hindi ko kinaya. May nag-PM. Ano sabi? Huwag ka daw magalit. Kasi titiwalag sila sa samahan ng team. Ay, sorry. Kasi diba, ate, nakakainit ng ulo. Bakit ka ba ganyan? Yun yung tanong, bakit ka ba ganyan? Hindi na kasi tama, di ba? Alam mo, ang totoo niyan, ate, I would really like to believe na ang bait-bait mo lang. Sa sobrang bait mo, nagko-cross ka na sa line ng pagiging tanga, di ba? Pero ayoko sanang isipin 'yon, di ba? Ngayon ang harsh, ang bobo ko. Ganoon na yung term ko kasi hindi ko kaya no na tas sinasabi namin sa iyo, di ba? Si Papa Jackson, di ba, is trying to help you out na si jowa mo, ganito, ganyan. And then, ang sagot mo lang, talaga po ba? Hala, kailan ka ba, ilan taon ka na? 25 years old? Yeah. Hindi ka pinanganak kahapon lang, ate. Hindi nagtutugma na ganito yung inaasal mo sa edad mo, 25 years old. Yun yung nakakainis na part. Bakit ka ganyan? Bakit Dahil, so, tama ba? Tama ba si Papa Jackson na dahil lang sa Portuguese yung boyfriend mo? Is that the only reason why you're acting like this? Hindi naman. Parang, sabi ko nga, parang nasanay lang ako na... Naman pala. Hindi, kasi, no, kung parang nasanay ka na, or sabihin natin, tanggalin natin parang nasanay ka na. So, pag nasanay ka na, kahit lokohin ka, kahit saktan ka, sanay ka na eh. You'll keep on doing this, di ba? And he'll keep on doing this repeatedly. At okay lang sa'yo. So, ibig sabihin, wala palang problema. So, bakit tayo nag-uusap ngayon? Nasanay ka na pala eh. Pero, kung sinasabi mo sa amin, ano po, ayoko na po ng ganito. Diba? Hindi ko deserve ito. So, I think you know what to do. Kasi, sa una pa lang, sa introduction mo, no, ng pagpapakilala mo sa sarili mo, matchmaker po ako and all. Ang tali-tali, ganun kagad yung impression ko, di ba? Na hindi ka basta-basta maniniwala sa mga, kung ano-anong sabihin lang sa'yo, di ba? Without any proof. Pero,
Hindi ko alam eh. Ganun lang naman talaga to. Di ba, pasensya ka na for asking you. At ganun yung word. Kasi nakakagigil. Wak. So, teka lang. Kumalma ka na. Pinoproblema mo ba talaga to, ate? Pupunta ng town daw. Yes po, pero sabi Hindi naman ko kaya. Hindi kasi, di ba, pinoproblema mo talaga to. Kasi kung pinoproblema mo to, tapusin mo na. Di ba? Yun lang naman, dyan naman tayo ending dito eh. Tapusin mo na. Pero kung okay lang naman sa yung lahat at hindi mo problema, di sige, ituloy mo yan. Okay lang naman eh. So, okay lang ba sa'yo o hindi? Diba? If that's a term, kung okay lang ba sa'yo na ginagago ka ng jowa mo, o hindi. Yun lang naman ang tanong siguro dito. Hindi naman sa panggagago, pero parang sabi rin kasi ng friends ko, parang... Bakit diretso ka na magsalita ng Tagalog? Ba't kanina ang slang mo? Bakit? Sagutin mo yun. Yun ang concern ko ngayon. Unang alam yung sikreto niya. Nagbago ang concern ko. May sikreto yan. Kasi minsan inaano pag mo nag-iinit ko ulo ko, nag-iiba yan. Kasi sabi ng... Ayan, bumalik na siya. ng friends ko, parang... Yun nga, since they know the guy, parang nasanay na rin sila na he's always nice. Paulit-ulit ka dyan, ate. Ayun nga, parang ang hirap. Ang hirap mawala ng boyfriend na Portuguese ba? Yun ba yun? Ano ba? Ate. Akin ang jowa ka natin? 3 po. Yung una, gano'ng katagal kayo? 1 year. Ba't ka naghiwalay? Lack of communication. Alright. Yung pangalawa, ba't ka naghiwalay? Pumunta na siya ng long distance Yung pangatlo? conflict. Ito, pangatlo na siya. Okay. If you've never experienced that, di ba? How to be cheated on, ito na yung pakiramdam. There's no other way to tell you this. Alright? Okay. Ang problema kasi dito, ate, nagmamangmangan ka, you attribute, ate, yung pagiging nice ng jowa mo sa kultura siguro niya, kasi Portuguese siya, yan. He's, di ba? Foreigner siya dito, kaya maybe it's part of his cultural adjustment na maging nice sa lahat. But that does not extend doon sa kailangan puntahan siya sa bahay niya. Siguro naman kahit anong nationality mo, no? hindi naman magkakaiba yung sense or idea ng paglalandi, di ba? Pare-pareho pa rin laman yan. Do they go out together? No. Like hang out, ganun? Hang out Together? with other friends. Alright. Andun ka, wala? Wala. Okay. Alam ba ng jowa mo na concern mo to? Yes. Okay. And ginagawa pa rin niya? Parang ina-assure niya lang ako na there's nothing to worry about, and ako pa rin at the end of the day. At the end of the day. So nagpaalam siya mag-cheat sa'yo? No. Yun eh. Diba? Yeah, let me just go ahead and spend time with this girl. At the end of the day, ikaw naman ang jowa ko, hindi naman siya eh. And you agree to that, right? Look, gantan Maricela, we can spend the entire evening talking about this, and we only know what's, di ba? We will only know one truth. And that one truth, ate, is that your boyfriend is flirting with another girl with your consent. And here you are, ate, patay mali siya na may ginagawa pa sila masama. You know exactly what's happening right now. And I bet, Kuya Chico, pag ito Pinoy, iniwan mo na yan. Ay. Ako, maniwala ka, naniniwala ako dyan sa part na yan. Pag ito Pinoy, ate, iniwan mo na yan. Totoo nga Maricela.
Hindi naman. Weh. Pwede ba? Ang tanong mo, ikaw ano gagawin mo? Ate, ako lalaki ako. Sagutin kita ng maayos. Alright? It doesn't matter whether I'm a, di ba kung ako yung Portuguese ba or Espanyol, Amerikano, di ba? Cheating is cheating. Flirting is flirting. Di ba? It does not change any rule sa pagkakaroon ng relasyon. Your boyfriend, di ba, is very well aware that you are uncomfortable with this girl being around him. Tama? Yes. Tama? Yes. Alam niya, aware siya. Tama? Yes. And if he keeps on doing the things that's uncomfortable sa iyo, then he is disrespecting you. Right. Okay, so dapat alam mo dapat mong gawin. Iwalay ka na dyan, uy. Tama na yan. Yun ang dapat natin tanungin. Gusto mo ba, ano to, Maricela? Hindi kasi ako, ganyan eh, di ba, Papa Jackson? Ano naman tayo eh? Kahit mga matay tayo dito, we can only say so much eh. Pero kung ito si Ate Maricela, no, okay lang naman sa kanya. Sabi ko nga, di wala talagang problema. Okay lang pala sa'yo eh. Na ganyan eh. Kasi pagbaba nito, ganyan, magpapatuloy pa rin yan. Pero okay lang sa'yo, so wala namang problema. Pero kung ayaw mo na, alam mo na kung ano dapat gawin. Sabi nga ni Papa Jackson, mag-uwian na tayo. Di ba? Uwian na, no? Game over. So bakit ba hirap na hirap ka? I mean, bakit parang ano, sobrang hirap na hirap kang hiwalayan to? Bukod sa pagiging Portuguese niya, kung hindi man yun yung dahilan. Eh, laki nga nung galyon kasi. Laki nung galyon. Malaki talaga yun kasi, di ba? Brad. Babarko yun eh. Oo, laki nung galyon, Brad. Di ba marami yan? Victoria, Santiago. Di ba? Yun lang alam ko. Dalawa na. Kim Pedillo nakikinig ko. Kasi maganda ka naman, sabi mo, di ba? Yun kanina tinanong kayo. Sino ka mukha mo artista, ate? Wala po. Kakaiba yung ganda niya. Pero di ba? Ako yung may kamukha ko pang Hollywood eh. Sino? King Kong. Wow. Hollywood naman Ako si King din. Kong. Ikaw si Hellboy, no? Si Shrek. Hollywood naman sila. Nakatawa naman yung mga bisita dito. Kala mo naman. Kala mo naman, kikinis na barat ng mga hayop na to. Artistahin. Mga hayop? Kulang na lang buntot. Ay, ganda natin. We're just trying to beat around the bush here. Maricela. Yung boyfriend mo, hindi ko alam bakit yung magawang iwanan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka tanga sa kanya. Maliwanag naman natin, he's flirting with somebody else. Ano mo kung nakakapit ko na part dito? Kailangan mo magtanong sa amin kung anong ginagawa ng boyfriend mo mali. Dapat alam mo na eh. Di ba alam mo na nakikipag-flirt siya sa iba? Di mo na magtanong eh. Parang unaware ka ba? Ha, talaga? Nagpa-flirt ba sila? Ano ba? Parang Yun yung nakakainis na part, Maricela. Bakit ganun? Bakit ganun yung reaction mo? Kasi parang hindi naman. Yun lang nga, di ba? We don't have any problem. Wala naman problema ngayon. Nakakatawa. Pero parang napaisip nga din ako sinabi ni Papa Jock na baka, Baka? nga yung story nila. Ako din, naniniwala na doon lang sa jeep. Feeling ko Oo, hindi doon. Hindi doon. Imposible yun eh. Saan daw po na si ate? Ate, bakit siya nasa tondo nung araw na yun? Hindi ko po alam. Imagine mo office girl to ate, tapos magkukuha ng number kung random person sa jeep. Samahan niya maghapon? Pwede ba? Parang ga ka naman, te. Parang gaaga. Di ba? Yun yung kwento ni boyfriend, di ba? Sinamahan siya buong maghapon. Di ba? Para siya office girl, no? Di ba? Nakakita ng Portuguese, umama maghapon.
hindi na contain yung kate. Dapat talaga, alam mo, pag ako talaga naging presidente, alam mo, Maricela, eto talaga, totoong suggestion to talaga. Sana ma-approve talaga to. Ano At yan? sa mga mambabatas dyan, no? Gumawa tayo ng kate leave, please. No, kate leave. Kasi nangyari na yung broken hearted leave, di ba nagkaroon ng balita, kailan lang, dati pinapanukala ko lang to. And then, suddenly, no, merong isang, hindi ko alam kung ad agency ba ito or creative agency na nagpatupad yan. Twice a year pwede mo siyang i-avail. Broken hearted leave. Diba? Akala ko malala na yung Baguio leave eh. Hindi, kung anong tawag. Kasi diba, totoo yan. Kasi totoo naman din talaga. At ako, in-explain ko before pa yan nangyari, bago pa yan na binalita. Eh bakit, 'di ba? Pag binraken ka, 'di ba? Pag broken hearted ka, you're not being effective sa work. Hindi ako pabor dyan. 'Di ba? You're not Hindi problema ng kumpanya yan. Kahit anong gawin natin, 'di ba? Hindi ka talaga. So, Hindi problema ng kumpanya yung... hindi nga sa bagay, hindi nga problema ng kumpanya, pero ang katotohanan, hindi ka talaga nagiging effective dyan sa work. So, it's either absent ka, ganun din naman. Dedication leave mo na yan. Huwag mo broken-hearted leave. Broken hearted. Pwede mo nalagay sa reason yun. Reason, broken-hearted. Yun na yun. Sa bagay. Yun na rin siguro, 'di ba? Under VL. Kumbaga out of maglalagay. Vacation leave out of town. Reason, broken-hearted. Yan, Yun na yun. oo. Huwag na natin gawin isa batas pa. Hindi naman yun nilalagay. Di ilagay natin kate leave kasi tungkol dito sa kwento na to, kate leave. Diba? Nakasabay ka ng Portuguese sa jeep, yung Portuguese nagje-jeep. 'Di ba? Yung Portuguese nag-jeep. 'Di ba? May nakasakay ako Portuguese kailangan ko mag-kate leave. Sasabahan ko to buong maghapon, be. Wow. 'Di ba ganyan? Lagay natin to. Tapos yung isa pang panukala ko, trauma leave. Trauma leave. That can be part of sick leave kasi. Pwede ba yun? Medical condition. Trauma leave, oo, di ba? Bigla naglalakad ka, tapos bigla may bumagsak na alligator. Bakit? Diba? Naglalakad ka, tapos bigla may humarurot na anaconda sa harapan mo, di ba? Wow! Harurot, anaconda. Mabilis siya, gutom eh. Di ba? Na-trauma ka ngayon, di trauma leave ka ngayon, di ba? Ikaw Maricela, anong i-avail mo na leave doon? Alam ko na, kate leave. Judger pala ako. Di ba? So, ako lang talaga Maricela, yung the way you tell your story ngayon sa amin. Ako, ang assessment ko, hindi naman ito problema sa'yo. Merong problema siya talaga, no? Ang katotohanan problema siya, pero it seems to me na for you this is really not a problem. Wala lang, ganun lang. Okay lang naman na ganun ka eh. Di dapat wala na nga tayong pinag-uusapan. Pero ang confusing dito, bakit ka tumawag at para pag-usapan natin to? Diba? So that makes me think na pinoproblema mo siya sa totoong buhay. So sabi nga ni Papa Jackson, alam mo na kung anong dapat gawin. Hindi lang namin talaga ma-gets kung bakit hirap na hirap kang pakawalan to. Or, hiwalayan tong si Kuyang Portuguese. Wala nga nung galyon kasi. Kasi di ba sa galyon may nagkakaroon ng mga trade. Di ba? Galleon trade. Yun ang rason kung bakit nagkaroon ng Chavacano sa Cavite at Chavacano sa Zamboanga. At hindi sila magkaintindihan. Nang dahil yan sa kalakalang galyon. Barter. Kalakalang galyon, di ba? Oo. Yes po. Ano na? Naging history yung topic. Sabi dito, ni Rekmar ba to? Portugal daw ang nagpondo kay Magellan kasi ayaw siya paniwalaan ng harna Spain. Para napin ang Moluccas. Yung spices. Pero napunta siya sa Isitan Recto. Tanda. Nakatayo na doon? Isipan. Alright, what do you want to ask us, Maricela? Anong gusto mo paglingkod namin sa iyo? Ano ba talaga yan? Ayun nga po, yung tinanong ko kanina. Yung alin?
Kasi, Ganito na lang, para maging madali tayo, ha? Let us not believe that they're not flirting. They are. Alright? Let us not believe, di ba, that they just, they met each other sa jeep atin ng ganun-ganun lang, because that does not happen in real life, period. Alright? Kasi from there, kaya mo nang magdesisyon. If you're going to ask me, are they flirting? Yes, they are. Nung tinanong ng boyfriend, sinabi ng boyfriend mo sa'yo, ate, na at the end of the day, sa'yo naman ako, boyfriend mo naman ako, he just asked a permission from you, ate, na mambabae siya. Di ba? And you just said yes. Hindi ko alam ba't ito pinapayagan. Now, tell us, by calling the show, what was it that you want to accomplish? Ha? yun nga po, yung kanina, kasi parang this is the first time na sobrang naging seryoso na yung mga ganyan na panghingi ng number. So parang kasi before, nasanay na lang talaga ako na ang dami nag-flirt sa kanya and I don't mind. Pero parang things are getting serious this time. Ayun. So parang, yun nga, sabi ko, how should I talk to him about that? You talk to him in English. That's how you should talk to him. Talk to him in English. That's what you do best. Come on, you can do this. Like there's no tomorrow. Bakit ka pa may nagwawala dito na DJ? Pinupunit niya yung kisame eh. Bakit mo pinupunit yung kisame namin? Maricela. Yes. Problema ba ito sa iyo o hindi? I love you. I love you. I love you, Brad. Ganon. Bastos na. Ate, may natulong kami sa'yo? Wala. Yes po. Wala naman eh. Ano? I'm gonna talk to him about that. Oh, really? Yes. Oh. I'm sorry, but have you not been talking to him lately? Have I told you Ay, nako. that I love you? Salamat sa pagtawag, ate, ha? Ate Maricela. Yes po. Sige, Bye-bye. kausap. Bye-bye. Good morning. Morning. Okay. Naging paraan lang yung gitara para makaalis tayo doon. Scapegoat. Uy! Mag-alas dos na mga pagga. Try mo nga. Ano yan? Huwag ka na mag-gita. Ano ka naman? Mag-violin ka naman. May drums set ako dyan. Para maiba lang, di ba? Gitara, di ba? Mag-violin. Ako Ba't parang dumami yung tao? Hindi ko alam. Mukha tayo aquarium dito. Ako Tigay mag-violin ka tapos ako siguro magsasax na lang ako. Saxophone. Oo, di ba? Masarap yung mag-sax. Uy, maligaya Diba? pakikinig mo sa lahat ng mga Saxophone. dumalaw kay Chico. Oo. Sa kabila ng unos. Oo. Ang daming umuulan pa ba? Oo. Hindi, Kasi buo pa yung meron kulay, dito hindi sa nahugasan eh. Salamat po sa Team Mayabag, salamat for coming over. Maraming salamat. Yung mga hindi po na napipagbigyan ng bate, pasensya na po kayo. Ito, hahabol ko na lang. Carlita Dulay, Laura Del Mundo, Cynthia Manila, ayan, Mav Mateo, Sir Bird, and to all the Sencor, pre-doc, tama to, Daket? Team third shift yan from Edward and Riza. Salamat po sa pagtambay dito. Pabati kami taga IBM Solutions Delivery Inc. and Jennifer Galang, maligayang pakikinig po mga panggit. Ito po ang balita. Ako po ang latest po sa buhay ko. Ako po ang bago pong radio endorser po ng Long Reach Sanitary Napkin. Di pa ako gumagamit yan pero nakita ko na po yan. Gusto mo ako magkabit sa'yo niyan. Ang Long Reach Sanitary Napkin, dadali ang pagbubuntis mo. Pero wala pong kinalaman yung napkin doon. Hindi siya magiging tatay. Meron kasi ito negative ion, di ba Kuya Chico? Ayo. May negative ion siya, di ba, that helps
yung mag-asawa, di ba, para mas madali ang kanilang pagiging pagbubuntis. Long reach ang sanitary napkin. At kaya Chico, August 19, nandun tayo sa event August 19. Nandun ang parokya ni Edgar kakanta. Ay, talaga? Pero ikaw talaga yung... Ako yung main event. Ay, oo. Actually, oo naman, actually. Papasuotin ka ng mascot na napkin. Oo. Pwede rin. Ano ba yung basta before or after? Hindi, di ba? Hindi, tumigil ka na. Ang baboy mo. Hindi, para lang specifics tayo, di ba? Ano ba? I mean, before kunin dun sa packaging o after... Gamitin? Hindi, after nang tanggalin sa packaging. Well, siguro na wala na sa packaging. Wala na sa packaging. So now, the next question is, yung before gamitin o during ginagamit? Okay. Hindi na lang. Batiin ko na lang. Si Katrina Mau Sando... Ano to? Sandocal. Franz Marie. Michael Espejo. Ano to? Real Alden. Pahabol, bati daw po si Jubert at ang nakalimutang pag-ibig na Shebert. Pati na rin po ang Alberto family from RJ. Pauwi na po kami. Huwag kayo maniniwala po dyan. Shot po to. Happy 114th monthsary sa nag-iisang babae ng buhay ko. Viral Lianilio. Mahal na mahal kita, katulpa. Sabi ni Michael Espejo, ha? Katulpa, ha? Pabati po kay ate Ella Prado na nakikinig ngayon. Nandito na kami ni Kuya Jeff. Ano to? Si Nef ba to? Nyef, ano? Ano? Nyet? Kuya Jeff, nyet. Nyet ka rin. Sabi ni Jerry Corpus. Mga nyet para itong mga tree. Yan, ha? Hello po sa inyo talaga. Huy, akalain mo mag-aalas 2 na? Sko, 5. Ano na lang, 10 minutes na lang, alas 2 na. In fairness, ha, buhay pa ako, ha. Magmula pa to kaninang ha. Konting, 2, 3, 4. Oo. Di ba natulog? Hindi. So, mag-aalas 2 na. 1 oras na lang, gumising na ako. Paano? Di ba alas 2 na? Oo. Mag-alas 2 na. 1 oras na lang, gumising na ako kanina. Hindi mo na-gets. Ano ba naman to? Isa ulit, ha? Pwede mo alas sabihin 2 na. 24 hours na akong Hindi, gising. huwag kang magsalita. Alas 2 na. 24 hours na akong gising. Anong 24 hours? Diba? 24 hours akong gising. By 2 a.m. Hindi, mas maganda yung By gano'n. 3 a.m. Mas magandang sabihin, alas 2 na. 1 oras na lang. 1 oras na lang, gumising na ako kanina pa. Kaya nga, 24 hours na nga. Ha? Ba't? 24 hours na. Nagising ka. By 3 a.m. Hindi, kasi mag-aalas 2 na. Pinapahiram. Mahirap palang kausap. Para kayo caller, Bobo. Bobo pala ako, sorry na. Hindi ba ko handang makita ko na nakikita ko siya? Ano yun? Ano ulit? Ano? Hindi ko alam. Hindi. Kim Fidelio, nakanta ba? Maligay. Hi, Sir Kimpi. Magandang umaga, ha? Kung magiging tayo, Put it up, yo! Put it up! pangako ng puso, hey, mamahalin. Sinasabi ko sa'yo. Yes, man! Yes, man! Tama na nga to. Salamat po sa mga dumalaw. Ilaw po sa inyo lahat. Mga pangga. Mamayang gabi po nasa Paris Point, Bacoor, Cavite po ako. Paris Point, Bacoor, Cavite. Sa Sunday po, nakapin sa Paris Point, Philcoa. Magkita-kita po tayo dyan. Philcoa. Sabado, Bacoor, Cavite. Linggo, Paris Point, Philcoa. Ako po, Sabado po ng gabi matutulog po ako. Nasa Binyan, Laguna, huwag niyo po akong pupuntahan, ha, please. Hindi ko po kayo gusto makita. Tapos Linggo po ay siguro po mamamalengke po ako. Hindi ko alam kung saang palengke, baka sa Carmona. Oo, ako lang po yung namamalengke na naka-polo shirt. Ba't kayo nangingialam? Kanya-kanyang suot to eh. Kaya pala yung mga tao doon. Yung mga tao, bigla nakatingin sa akin lahat. Ako naman, conscious ako sa pagmumukha ko. Wala naman, tingin pa ako ng tingin sa salamin. Yung pala, tignan mo itong namamalengke naka-polo shirt. Bakit ba?
Ano bang mali sa polo shirt? Diba? Buti sana kung may butas yung polo shirt ko sa may bandang, Leki-leki. Hindi, diba? Buti sana kung... Hindi ko alam, bahala kayo. Naka-polo shirt naman ako eh. Pero yun lang. Naka-polo shirt naman ako at saka, naka-wax yung buhok ko. Oh, masama ba yun? Yun lang nga. Pero diba, may dala akong dangle. Diba, may dangling. Ganyan. Basta hello sa inyo. Basta wag niyo po akong papansinin. Pag nakita niyo po ako sa labas, sabihin lang, ganon. Wag niyo po akong papansinin. Hayaan niyo lang po akong gawin ko yung mga gusto kong gawin ng malaya. Kasi tao rin po ako. Ibon mang may layang lumipad, diba? Kulungin mo at lumilipad. Ha? Umiiyak pala. Nahihirapan din ako din Ganyan, di ba? Pero speaking of ibon, if I could see a single bird, what a joy. Ano ba? Gusto ko nga nung ganung kanta eh. And if I could see a single bird, what a joy. Kailan ka huling nakakita ng ibon? Nang malapitan na, yung... Kanina lang. Yung halos... Kanina lang. Yung halos gusto mo nang ikis-kis sa mukha mo. Kanina lang. Kanina sa... Sa bintana ng office ko. We? Oh. May ibon? Meron din lagi. Talaga? Oh. May pugad nga din eh. Ay, oo nga. Sa mga gilid-gilid. Meron. Strata. Oo. Kinuha ko na yung itlog. Hindi pinatawad. O hindi wala. Nakita ko lang may mga pugad-pugad. Oo. What's that? It's not strata, it's strata. Strata 2000 building. Strata. Uy, tara na, uy. O sige na, tara na. Mga pangga, marami po salamat for the support and the love. Maligayang pakikinig po. May pabor lang ko hingin sa lahat. Anong pabor? Kaunti pa, hindi pa ganun karami nakakaalam na nandito na pa kami sa Energy FM ni Kuya Chico. Oo nga. Oo. Can you please tell your friends na alam nyo nakikinig sa amin dati na nandito na po kami sa Energy FM. Si Kuya Chico pang umaga. Tapos Kuya Chico pang umaga. Kasunod niya si Justin. Well, hindi pa siya umi-airing ngayon. May ginagawa pa kasi siya. Tapos si Lindsay. May replay po si Lindsay. 20 minutes from now, meron po siyang replay. Yung kanyang lihim ng liham. Diba? Isulat mo sa... Lihim ng liham. Ayan, ni Lindsay. Mamaya, the replay. Every day po yan, 2:20 ng umaga, may replay po si Lindsay. Napakagaling po ng pagkakabasa ng Lindsay ng mga liham. If you want to be part of that, if you want to share with us, yung sulat mo, basahin ni Lindsay yan on air, di ba? At baka hingin na reaction sa mga nakaantabay sa atin. Pwede mo padala yan sa lihim ng liham 1067@yahoo.com. Lihim ng liham 1067@yahoo.com. Kaya nga. Alright? At sa Monday, we will have another implementation. May mga gagawin tayong bago. Meron ng introduction si Jimbo tsaka si Lindsay sa Monday. So, little by little mga pangga, we are trying to develop the station better. At maraming po salamat sa inyong support. Kung alam nyo lang po, hindi namin sabihin sa inyo kung anong ratings po namin ngayon. But tumalong po kami ng 6 places from where we were a few months ago. So, pangarap po na talaga maging number 1. Correct. At sa tulong ninyong lahat, no, kasama kayong lahat, we're gonna make Energy FM great again. Oo. It will. We will not claim anything that we are not. Hindi naman sabihin sa inyo number 1 kami. Kasi hindi naman totoo. Maraming gumagawa niyan. Ayun ang pangalan ko sino. Madaming gumagawa niyan. Claim ng number. Hindi po kami number 1, but we'll get there sa tulong po ninyo. Thank you very much, mamunuan po ng Energy FM for giving us the chance to be heard again on air. Maraming po salamat, Ma'am Becca. At sa aming corporate team, thank you very much po. Si Chico lang po talaga yung makulit. Hoy, ang bait-bait ko na nga eh. Inhiyan po niya yung sofa kanina, nakita ko. Hoy, excuse me. Nalawayan ko lang, pero hindi ko... Ba't ang panghi, Brad? Ha? Hindi ko alam. Ang panghi ba nung laway ko? So, baka kasi nagpigil ako ng ihi nung... Lumabas sa bibig.
Di ba, hindi ko alam. Yun lang, alam ko hindi ako naihi, pero nalaway ako. Pero hindi ko alam, nagpigil lang ako naihi. Ay, naka. Ayan o, yung inuupuan nila. Yung inuupuan ng bisita, meron dyan laway ko eh. Pinunasan ko naman, nilagyan ko naman alcohol. Sa mga dumalo po, thank you very much. Malakpakan naman tayo. Yay! Yeah! Dahil po namin yan dito, there's like almost 30 people in the station tonight. Thank you very much po. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy.